magkaka-aircon na tayo. Amen, malapit na. So, kasalukuyan nagtatayo tayo ng poste ngayon ng Meralco dyan. Hindi, biro lang yan. Anyway, ngayong umagang ito, let me just share to you the Word of God para mas maintindihan natin at para maunawaan natin. No? Now, marami sa atin dito, alam ko, ang isa siguro sa pinakamahalaga na meron tayo sa buhay ay yung ikaw ay pinapahalagahan. Tama, no? Yung bang may feeling ka ng importansya. No? Tingnan mo nga yung katabi mo, mahalaga ba siya sa'yo? Sigurado ka, ba't di mo pinapansin kanina pa? Diyos ko naman, di ba? Di ba, to be honest, yung, ito, sample, pumunta ka sa isang lugar tapos hindi ka pinahalagahan, offending yon, correct? At minsan naman, eto siya, ikaw ay magkakasama kayo sa bahay pero parang wala kang importansya at wala kang halaga. Naranasan nyo na ba yon? Na sa loob ng family, parang hindi ka importante, merong isang tao na mas importante kaysa sa'yo. Pumunta ka sa church, alam pamansin sa'yo, dumating kang walang nakaalam, umalis ka ng walang nakaalam. So, very much important, siguro sa isang bagay, napakahalaga sa atin ng value. Amen? At ito ang pinakamasakit sa atin, yung tayo ay undervalued. Correct? Yung bang walang, parang sa tingin ng maraming tao, wala kang halaga, sa mababang salita, parang wala kang kwenta. No? Tingnan mo nga yung katabi mo, may kwenta ba? Okay, sige nga, akbayan mo nga yung katabi mo, kamayan mo nga sabi sa kanya, mahalaga ka sa akin. At mahalaga ka kay Lord. So today, this morning, let's talk about today, planted but undervalued. Bigyan ko muna kayo, no? Bakit itong pag-uusapan natin? Ang tao, tayong lahat, to be honest, as an introduction of our message, minsan magaling tayo. Saan tayo magaling? Maraming bagay, maraming area kung saan tayo magaling, no? One, magaling tayo madalas sa acquiring than keeping. Correct? Magaling tayong magkaroon kesa magtago o mag-keep. Example, yung mga babae, di ba? Bakit ang hilig-hilig nyo sa mga garapon? Walang kausap. Ba't bang hilig-hilig nyo sa mga latang walang laman? Kami gusto na naming itapon, kayo anong sabi nyo? Magagamit pa yan. Tapos sooner or later, pag dumaan ng mga baha, itatapon mo rin naman pala. Pagkatapos isang taon naglinis ka, ang sabi mo, para saan ko nga ba gagamitin to? Tatapon nyo lang din naman pala. So ang daming mga tao, magaling sila sa acquiring than keeping. Parang ganito, maraming mga tao, hindi naman masama magkaroon ng maraming sapatos. Pero ang problema, dalawa lang ang paa mo. Sino ito yung nakaranas na ng ganito, no? Konti lang ang gamit mo, ang daling magdesisyon kung ano pipiliin. Yung mga sapatos mo, 3 piraso lang, 3 pares lang, ang daling mag-isip, to na lang. Pero yung napakadami, di ba? Ano kaya bagay sa brace ko? Mga ganon. Nagagets siya na parang ang gulo-gulo, di ba? Kasi nga ang tao, magaling siya, mas better siya sa acquiring than keeping. Hindi masama yan, pero hindi yan ang priority. Eto pa, maraming tao, they are better than entering than exiting. Ano yan? Magaling lang sila mag-umpisa, hindi magaling magtapos. Yung mga pagka-January, mahal na mahal si Lord. Pagka-February, wala na. Bakit? Pumag-ibig na. Di ba? Ngayon September na. Di ba? Si Jose Marichan, nagpapakita na naman. Now, eto lang. Ang tanong ko sa'yo, mainit ka pa ba sa Diyos? Ha? Naglilingkod ka pa ba sa Diyos? Kasi maraming mga tao, magaling lang sa first quarter. Parating ng kalahatian, pati sa dulo, wala na. Pagtatapos sa yung taon, yes, bagong New Year na. Ito na naman tayo. Hindi, kasi maraming tao, magaling lang mag-umpisa, hindi magaling magtapos. Di ba? Magaling lang mangligaw, hindi naman nagpapakasal. Walang kausap dito. Magaling lang mag-apply ng worker, di naman tinatapos. Pag-exam, ayaw na. Ay, sa susunod, ako magpapa-exam sa inyo. I-request ko yan, ha? Sa mga worker. Ako magpapa-exam. Yan. Ito. Maraming mga tao, ay mark mo yan, ako minsan magpapa-exam dyan. Tingnan natin kung mawala mga kaligtasan ng mga mag-a-apply na worker. Tingnan nyo to, ha? Marami sa atin, magaling lang din sa happiness than joy. Di ba? Kaya sabi, di ba? Uy, magbakasyon tayo. Bakit? Para mawala stress ko. So, anong ginawa? Nag-ipon, nangutang. Pagkatapos nagbakasyon, na walang stress. Pagbalik, may stress, magbabayad ng utang. So, di ba, magaling tayo sa happiness than joy. Marami mga tao, mas magaling sa resting than renewing. Hindi nangangahulugan, nagpahinga ka, na-renew ka, ha? Kasi maraming iba, nagpahinga, pagod pa din. Maraming ang iba natulog, pero puyat, eh.
Oh, totoo hindi. Oh, yung bang tulog ka, ang mata mo nakapikit, ang utak mo gising. Totoo hindi. Oh, kasi nga gusto mo lang mag-rest pero hindi mag-renew. Hindi, ang target natin hindi lang resting, renewing. Ito pa. Marami yung mga tao magaling sa doing than being. Di ba? Pag ang kanilang worth, ang kanilang value saan naka-attach? Sa trabaho. Saan naka-attach? Sa accomplishment. Saan naka-attach? Sa may nagagawa. Kaya pag pakiramdam nila wala sila nagagawa, ang feeling nila sila ay devalued. So pansin nyo to ha, bakit ko to sinasabi sa inyo? Marami ring tao magaling sa price kaysa sa value. Bibili ng mga bagay na mahal, hindi naman papakinabangan. Example, bakit ka nag-iPhone? Camera. Pambira, bumili ka ng iPhone, nasaksakan ng mahal, camera lang pala gusto mo? Di bumili ka na lang ng camera. Walang kausap. Nagigets ba nyo? Ano yun? May presyo pero walang value. Hello? Example, dito sa atin, bumili ka ng, sino to gusto ng sports car? Taas sa kamay. Oh, sports car. May miyembro kami, bumili ng sports car. Ang problema, ang dinadaanan niya, lubak-lubak. Nagigets nyo, sabi niya sa akin, Pastor Reggie, ang hirap sa lugar namin, lubak-lubak, lalo pag bumaha. Ba't ka bumili ng sports car? Ano yun? May price pero walang value. Magkaiba yun ha, yung may price. Kaya nga yung gusto ng magandang sasakyan, ang benefit lang ng magandang sasakyan, pinupuri ka ng iba. Pero ang nagbabayad, ikaw pa din. Nagigets nyo? Kaya yung nagpapaganda ng mga motor, sineset up, ang tambucho, nasa puwit mo, di ba? Di ba? Tuwan-tuwa yung mga tao, oh, ganda ng motor mo. Sa totoo lang, ang gumasos, ikaw lahat. Ano yan? Anong tawag dyan? May price pero walang value. O, mamili ka. Anong gusto mo? May value or may price? Okay, bigyan ko muna kayo introduction ha. Ito ay mga, sabi ng mga kaibigan ko na mga businessman. Hindi. Sabi ng business insider, meron daw mga bagay na expensive pero it doesn't worth your money. Alright? Bakit ko ito sasabihin sa inyo ha? 5 bagay na sobrang mahal pero walang kwenta sa pera mo. Ready na masaktan? Ready na masaktan? Number 1, mga kape. Mga kape. Halimbawa, ang hilig-hilig mo sa, gusto mo pa Starbucks. Pag pumunta ka sa Alphamart, 25 pesos lang naman yung kape, pareho lang. Ay, walang kausap. Di ba? So, di ba? Ito, sabi ito, mga businessman to ha, wala daw value yung sobrang mahal ng kape. Maganda, alam nyo ginagawa ng sobrang mahal ng kape? Ano ginagawa? Binibigyan ka lang ng sense of value but not value. Di ba yung bang may hawak kang may isda na kulay green? Ay, hindi alam. Di ba? Starbucks, di ba? Parang, galing sa Starbucks, no? Totoo lang, iniipon mo sang linggo yun, makakape ka lang ng Starbucks. Di ba? Ang mga businessman, sabi nila, wala yung value. Pero mayroon lang siyang sense of value. Isa pa daw, ang sobrang mahal pero walang value, yung branded ang lahat. Di ba? Branded ang sapatos, branded ang damit, branded ang medyas, branded ang brief, branded. Hindi naman masama yan by the way, kaysa naman nakaw yung underwear mo. Di ba nagigets nyo? Pero ito sa totoo lang, pag nagdala ka ng branded tsaka hindi branded, hindi naman namin halata eh. Yun lang mga conscious sa branded, ano yan, peke yan. Nakita mo yung ngalangalan niya, peke. Okay? Nagigets yung point natin. O ito pa, sabi na mga businessman to, mga bilyonaryo at milyonaryo wala daw tong value pero mahal. Ano pa? Yung mamahaling watch. O, di ba? Yung bang, si Manny Pacquiao, merong 15 million na watch, pero yung oras niya tsaka oras ko, pareho lang. Totoo, hindi. O, bumili ka nung nadyan sa mga Muslim, yung 250 lang, yung pag ginano mo, umaandar, pag hininto mo, hindi na. Di ba? Totoo, hindi, di ba? Pero pag tingnan mo, mukha ring Swatch, mukhang Casio, mukhang G-Shock. O, ikaw naman, bumili ka ng G-Shock, 15,000, na siya katuloy. Ito pa, yung high-end gym membership. Magme-membership ka daw. Alam ko yung iba din nag-gym kasi ang binubuhat lang, kutsara, tinidor. Okay, di ba? At ito pa, smartphone. Yung mga laging may bago. May iPhone 15 Pro Max. Ngayon, iPhone 16. Pag tingnan mo, binago lang yung camera nilagay lang na ganun. Di ba? Tapos nagbago na ulit. Ikaw naman, bili ka ng bili. May bago daw na ganito, may bago daw na ganito, may bago daw na ganito, etc. Ano sabi niya dyan? Masama ba yan? Gusto ko sabihin sa inyo ito, hindi. Pero ito siya, it adds only, meaning, it adds only value to your life, but it is not the value of your life. Yung mga raming mga bagay na ganito, it adds meaning to our life, but it is not the meaning of our life. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kahit puro peke ang mga damit,
ang gamit, totoong tao naman. Ay, walang kausap. Tingnan mo nga yung mga katabi mong totoo, mukhang yatang hindi totoo. Yung hindi yung makakita, ay yung ayaw tumingin sa katabi, ayaw magsalita. Kasama ni Alice Guyan eh. Kaya. Okay? Now, let us understand today, pag-usapan natin ngayon, pag everybody say value. Now, marami ito pa, Pastor, kaya wala akong, di ko maintindihan kung may value ko kasi maaaring mali eh. Mali yung lugar ko eh. Mali yung church na pinaatinan ko eh. Mali yung trabahong pinagtatrabahuhan ko eh. Mali ako sa pamilya. No. Gusto kong pakita sa inyo ngayon ha. Isang tao, actually 3 tao ang pag-uusapan natin ngayon. They were planted but undervalued. Pero later, na-discover nila that they are most valued. Are you ready? Are you ready? Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw ang pag-uusapan natin. Okay, sa kabila naman, sa kaliwa, sabi mo, ikaw na naman ang topic. Okay, tandaan nyo to ha, people can compliment you, but they cannot validate you. Ulitin lang natin yan ha. People can compliment you, but they cannot validate you. People can just say, alam mo, ang ganda ng makeup mo, alam mo, ang ganda ng damit mo, ang galing mo magsalita, alam mo, pag nagpakanta ka, bumababa ang mga anghel, ang tawag doon, falling angels. Iba yung bata, ayaw na. Yung bang ganito, ba't may exam? Maglilingkod lang naman, mag-exam pa. Gusto ko lang naman mag-serve, mag-exam pa. O parang ganito lang, gusto mo mag-doktor? Abay, mag-aral ka, mag-exam ka. Kung ayaw mo mag-exam, gusto mo mag-doktor at manggamot, albularyo ka na lang. Walang kausap dito. Nagigets ba nyo? May mga bagay na dapat mong ipatalo para manalo ka. Because success comes after surrender. Is that an amen? Pakisabi sa 5 katabi mo, surrender na, bebe. O, yung hindi mga kumikibo, sabi mo, surrender na. Bakit? Kasi because your value is not measured by your performance. Hello? Your value is not measured by your performance. In fact, your value is measured by the price God paid for you. Ang value mo, hindi nakabase sa performance mo. Mabait ka? Hindi. Si Lord hindi nalulugod sa mabait. Hindi. Si Lord hindi nalulugod sa matapat. Hindi lang din yun. Natutuwa ang Diyos sa mabait, natutuwa ang Diyos sa matapat, pero ang measurement niyan, hindi ikaw. Bakit? Tingnan nyo to ha. Look at this. Romans 5:8. Sidetrack ako ng verse. But God show His love for us. Kailan? While we will still sinners. Minahal ka na ng Diyos nung makasalanan ka. Kung tayo ay minahal ng Diyos nung makasalanan pa tayo, lalo pa ngayon na hindi ka na makasalanan. Are you listening to me? Your value in the sight of God is not based on your performance. Tayo minsan ito, Lord, hindi ako nakapag-devotion. I am not worthy. No, gusto ko sabihin sa'yo, totoo naman, we are not worthy, but you are not worthless. Iba yung worthy, hindi worthy sa worthless. Wala naman talagang karapat-dapat sa Diyos eh. Bakit? Banal ang Diyos. Pero sa totoo lang, pero hindi tayo walang value sa Diyos. Why? Because while we were yet sinners, Christ died for you. At ito pa, ba't ko ito papakita sa inyo? When you surrender yourself to God, you will find your value. Sabi ng Isaiah 43 verse 4. Basa, utang na loob. Kayo naman na magbasa. Umiinit. Go. Because in my eyes and honored and I loved you. I give men in return for you peoples in exchange for your life. Sabi ni Lord, dahil mahal kita, ino-honor kita, may value ka sa akin, at mahal na mahal kita. Anong sabi ni God? Ipagpapalit ko ang buhay ng iba sa buhay mo. Wow. Ay, hindi na-appreciate ng iba to. Ganun kakamahal ng Diyos. Na dapat ikaw yung namatay, pero ikaw ang buhay. Na dapat ikaw ang naaksidente, pero ikaw ang hindi. Nagtataka ka, because you are precious. Not because we are good, but because Christ's goodness when He died on the cross. Is that an amen? Kaya hawakan mo ulit sa shoulder ng katabi mo, pakisabi sa kanya, you are valuable. Ha? May kausap ba akong mga mahalaga dito? May kausap ba ako? Okay. Pangatlo, si Jacob, saan siya nag-struggle? 1, sa work. Number 2, saan siya nag-struggle? Saan? Kay God. Pangatlo, nag-struggle siya. At marami iba dito nag-struggle. Sa love.
Yung iba, hindi nag-struggle kay God eh. Parating sa lab, nag-struggle eh. Di ba? O, tingnan nyo to ha. Saan siya nag-struggle? Eto siya nag-struggle. Nag-struggle siya, eto na yung senaryo. Pag-usapan natin to. Kung si Jacob nag-struggle, meron ding dalawang babaeng nag-struggle. Bakit? No choice sila eh. Ha? Meron ba dito mga no choice ka? Nasa pamilya kang ganon. Ang gusto mo sanang apelido ng pamilya mo, Zobel, Ayala, Gokong Wei, Si. Ang apelido mo, Guwo. Ay, Diyos ko. Walang kausap. Ang apelido mo, Napolet. Ang apelido mo, Deregla. Pangit. Walang kausap. Di ba? Ito, marami mga tao. Akala nung iba, si Jacob, nag-struggle siya sa Diyos. Hindi lang siya nag-struggle sa Diyos. Nag-struggle siya sa work. Saan pa siya nag-struggle? Sa pag-ibig. Bakit? Ito ang storya. Genesis 29. Now Laban has 2 daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Look at this. Leah's eyes were weak. Oh, ano ibig sabihin nun? But Rachel was beautiful in form and appearance. Wow! Bihira ganyang babae. Yung iba beautiful in appearance, in form. Anong amen? May naka-amen dito. Lakas maka-amen. Tinitira ka. Nagpapapayat. Napansin ko eh. Okay. Hindi na kumakain ng unlimited rice. Extra rice lang. Okay? Dito ha. Ang gusto ni Jacob, si Rachel. Bakit? Wow, pare. Ha? Di ba? Ganda, pare. Si Leah naman, ang mata, weak. Ano ibig sabihin nun? Eto bigyan ko muna ka ng definition. Nung araw, ang mga pangalan may meaning. Ngayon, ang mga anak, mga pangalan ng bata, walang meaning. Pahirapan. Pahirapan sa spelling. Pag sinabing Rachel, ang ibig sabihin ng pangalang Rachel ay you. Anong you? Ano? Ew. Ew. Hindi ew. Diyos ko. You. Yan ang spelling ng you. Pag sinabing you, sabi nyo, iwi. Pilipino talaga. Okay, Pilipino, galing mabasa. Hindi ew. Okay. Ang ibig sabihin ng you, ay ibig sabihin ng you, female sheep. Batang sheep. Yan. Pag bata yung sheep, hindi tawag kay sheep. You. Pag matanda na at makulit, shit. Hindi. Biro lang. Di ba? Sheep. Pangalan pa lang. Batang-bata. Maganda in appearance. Ang ganda ng form. Ang ganda ng vital statistics. Ang ibig pang sabihin ng Rachel, babe. Babe. Kaya pag meron kayong boyfriend, girlfriend, hindi naman maganda yung figure, tawag nyo babe. Baka babe boy yun hindi babe Joke lang. Nagets nyo? Eto, samantalang si Leah, etong pangalang Leah. Kung ang Rachel ay you, babe, si Leah naman, pangalan pa lang, ibig sabihin tired. Kaya pala yung mata niya, weak yung pagkita mo, puyat ka, ne? Stress ka? Tinan nyo kayo mga katabi nyo. May kilala ba kayong ganon? Lunes na lunes pa lang, haggard na. May kilala ba kayong ganon? Linggong-linggo, demonize na. Hello? Bakit kaya si Leah ay pagod? Sige, panganay pagka panganay, ang responsibility, sobra-sobra. Tama? Ito pa. Ano siya? Ang tawag doon ay blear sa ibang translation. Yung word na weak eyes or blear sa ibang translation. Ang ibig sabihin, ang mata niya made dim by tears. Kaya palang sabi, yung mata niya parang tired. Bakit? Kasi siguro kaiiyak. Bakit kaya siya iyak? Ito kasi ang problema. Siya undervalued. Bakit? Hindi siya mahal ni Jacob. Maaaring hindi rin siya mahal ni Laban na kanyang tatay. Bakit? Ang mas gusto si Rachel, siya yung maganda,
siya yung bunso, siya yung merong lahat, siya yung may figure, siya yung lahat, etc. Si Leah, rejected. Naranasan nyo na ba yan? Lahat ng kapatid mo nag-asawa na, ikaw hindi pa. Ba't ganun, Lord? Na-bypass na ako, Lord. Pero ba kayo kilalang taga-ganyan sa church? Tagal-tagal niya na sa church, lahat na young people nakapag-asawa na, ikaw wala pa. Awit. Lord, kinalimutan mo na ba ako, Lord? Leah. Walang kausap. Wala akong masabihan ditong Rachel walang ganun. Hindi, biro lang. Di ba? Leah! Di ba yung, Lord, ba't naman ganun? Naranasan nyo na ba yun, di ba? Ikaw nagpagod, iniyak mo kay Lord, dinisciple mo, dinalaw mo, nilibre mo, pinuntahan mo, bumabaha, hanggang dito ang baha, pinuntahan mo. Pagkatapos ngayon, wala na. Leah. Walang kausap. Mga pastor, di ba? Dinisciple mo, inilagaan mo, na-offend lang sa'yo, iniwang ka. Pinagpalit ka sa CCF. Pinagpalit ka sa Victor Air. Di ba? Sakit na! Leah. Ito look at this maganda to. Bakit? Kasi akala ng iba sa atin, wala na yatang value. Hindi, may value. You're planted, pero may value ka. Tingnan nyo to Look at this. Tuloy natin yung storya. And Jacob loved Rachel. And he said, I will serve you 7 years for your younger daughter Rachel. Wow, 7 years. Laban said, it is better that I give her to you than that I should give her to any other man. Stay with me. Eto na. So Jacob, basa, look. So Jacob, serve. Eto maganda, basa. And they. Wow. Naglingkod si Jacob ng 7 years sa kanyang bebyanin para kay Rachel. At ang description dito, yung 7 taon, parang 7 days lang. Ganyan talaga mga umiibig. Walang kausap. Parang ang bilis ng panahon. Nag-date kayo, 3 taon nag-uusap, 3 oras na. Nung maghihiwalay na kayo, parang ang bilis. Ngayon naman, asawa mo na, 3 minuto, walang kayo nag-uusap. Tagal na tagal ka na, tigilan mo ko. Kakaasar ka, ulit-ulit. Leah. Ganyan talaga ang pag-ibig Bumubulag ng oras. Wala. Yung mga may asawa rito, nakaka-relate na. Yung mga wala pang asawa hindi nakaka-relate, huwag kang mag-ala. Darating ka dyan. And I tell you, this is not prophecy, this is prediction. Makakarating kayo dyan. Kaya nung una, di ba, gusto nyo lagi kayo magkasama, di ba? Ngayon mag-asawa na kayo, huwag mo akong tabihan, ang init-init, kakabus ko. Ayan. Leah. May kilala ka ba Leah? Bumabawi. Okay na. Ito na ngayon. Then Jacob said to Laban, give me my wife after 7 years, that I may go into her, for my time is completed. So Laban gathered all the people of the place and made the feast. But in the evening, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and he went to her. Natapos yung 7 taon, dapat makukuha niya si Rachel. Nagkaroon ng gathering, nagkaroon ng party. Niloko siya ni Laban. Itong talagang record ng mga biyanan Hindi, joke lang. Tingnan nyo to Ang binigay nung lasing na si Jacob, hindi si Rachel. Si Leah. And in the morning, behold, it was Leah. Bihira naman, sobrang lasing mo, hindi mo namalayan. Totoo ba yun? Pag nalalasing, hindi mo alam. Sino rito yung dating lasinggero hanggang ngayon? Hindi. Totoo ba yun? Yung bang hindi mo namalayan, ang hinalikan mo pala, aso. Sige ito. In the morning, behold, it was Leah, and Jacob said to Laban, what is this that you have done to me? Didn't I serve you for Rachel? Why then have you deceived me? Laban said, it is not so done in our country. To give the younger before the firstborn. Complete the week of this one, and we will give you the other also. In return, ilang pang taon? 7. Another 7. Wow! Etong matindi. Jacob did so and completed her week.
Then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Ano nangyari? Nagtrabaho pa siya ng another 7 taon, equivalent of 14 years. Pero within 7 years, asawa na rin niya si Leah na hindi niya gusto. Etong matindi. Tinito. When the Lord saw that Leah was undervalued, not appreciated, hated, He opened her womb. But Rachel was barren. Yung rejected, siya ang fruitful. Pero yung accepted, hindi. Sa totoo lang, may mga ganyan. Totoo hindi. Di ba nyo napansin? Kung sino hindi maganda, ligawin. Yung ang ganda-ganda, wala man lang naliligaw kahit tricycle driver. Kausap dito. Totoo hindi. Di ba yun napansin minsan? Yung hindi matalino, siya pa madiskarte. Yung iba sobrang talino, maaga ma-depress. Kung sa bagay, sabi ng pag-aaral, ang pinakamarami na de-depress, matatalino. Bakit? Because they tend to overthink. Pero wala kayong mababalitaang tanga na depressed. Kasi wala namang iisipin eh. Kaya hindi sila na-depress. Hindi, biro lang. Hindi ko sinasabi yung mga na-depress, engot ha. Ang sinasabi ko lang, kasi overthink ng overthink. Ito talaga ang buhay. You cannot have it all. Si Rachel, loved but not productive. Barren. Si Leah naman, hated, undervalued, pero siya yung productive. Gusto kong sabihin sa inyo, may mga ganyan minsan. Ayaw sa iyo ng boss mo, pero ikaw ang pinakamagaling. Ayaw sa inyo sa workplace, pero ikaw ang productive. Marami sa inyo, nire-reject ng magulang nyo, nire-reject ng pamilya nyo. Gusto kong sabihin sa inyo, God will open breakthroughs to your life. God will increase your finances. At papatunayan ng Diyos sa kanila na ang tamang pananampalataya na mayroon ka ay tama. At ang Diyos sa pininiwalaan mo ay tama. That's why He will open up. Kaya don't worry if people devalued you. Don't worry if people hated you. Because ang Diyos never devalued you nor hated you. Kanya lang, etong problema. Okay, edi magkasama sila ni Leah, tsaka si Leah at tsaka si Jacob. Siyempre nagsesex yan. Eto na kayo na nangyari. Nag-anak siya. Tingin ko, ang tawag dito hindi relationship situationship. Yung bang napilitan. Bakit? May sitwasyon Eto naganap. Si Leah, nagkaanak, and bore a son. And she called her name, pangalan, Ruben. Ano ibig sabihin ng Ruben? Because the Lord has looked upon my affliction, by now my husband will love me. Ang pangalang Ruben, ang ibig sabihin, si. Nagpaanak siya kay Jacob at ang pinangalan niya, Ruben. By the way, tinan nyo, siya ang nagpangalan, hindi si Jacob. Di ba? Sa Old Testament, ang nagpapangalan, tatay. Sino nagpangalan? Si Leah. Very odd John. Bakit? Ang pinangalan pa niya, Ruben. Na ano ibig sabihin? Sana makita na niya ako. Ilan sa atin dito ganyan? Sana naman mapansin naman ako sa pinagagawa ko. Ako nag-stock ng lahat ng mga stock sa Alphamart. Di man lang napansin. Ang napansin yung isang nakabaligtad. Kabuwisyo. Naglinis ako, nagwalis ako matindi rito. Ang nakita ni pastor, mga buhok ng babae. Kainis. Di tayo ganyan. Meron tayong ganyan kaisipan, di ba? Sana makita naman ako. Na anak din naman ako Sana yung mga may asawa rito, gumagawa naman ako ng tama Pinaglilingkuran ko naman kayo. Ba't di mo nakikita na nagsusumikap ako? Yan, Ruben. Natapos ba si Leah? Hindi siya pinapansin ni Jacob Ito na, she conceived again. Aba, matindi to. And bore a son and said, because the Lord has heard that I am hated or devalued, He has given me also another son. At ang sabi niya, and called his name, pangalan. Ano ibig sabihin ng Ruben? Si, sana makita ako. Ito naman, ang pangalang Simeon, sana madinig ako. Ilan sa atin yung ganyan? Nagpaparamdam ka na, hindi ka nakikita.
Ilan sa atin yung ganyan? Ginagawa mong lahat, parang you are still devalued. Walang kausap. Walang kausap. Oh, lahat tayo may pinagdadaan ng ganyan, tama? Oh, tapos na ba siya? Hindi pa! And she conceived again. Matindi talaga itong babae na ito. And bore a son. Again, for the third time. And said, now this time, my husband will be attached to me. Siguro naman, mapapalapit na siya sa akin, hindi lang sa sex, kundi tatanggapin niya na akong asawa because I born him 3 sons. And now, therefore, his name was called. Kilala niyo si Levi, yung tatak ng jeans yun eh. Levi siya, Levi. Okay, di ba yung Levi? Anong pangalang Levi? Ibig sabihin, attach. Oh, maraming tao ganyan, di ba? Hindi ka pinapansin. Sana madinig ka. Kaya nung ginawa mo, nilalapit mo na yung sarili mo, and yet nire-reject ka pa. Ilang beses na ba tayong may ganyang karanasan? You have tried everything because you're building your identity on other people's reputation and other people's compliments. Oh, eto na. After a while, may nangyari na. And she conceived again. Ooh. And bore a son. And said, basa, this time, ulitin natin to, this time. Sabi niya ito, sandali, nagparamdam ako, hindi ako nakita. Nagparinig ako, hindi ako dininig. Nilapit ko ang sarili ko, nire-reject ako. Kasi because hindi naman ako chosen. Sabi niya, this time, di na mahalaga yon. This time, I'll praise the Lord. At nanganak siya, and she called his name. Then, look at this. She ceased bearing. Yung pangalang Judah, ang ibig sabihin ay praise. Ano yun? Sabi niya, this time din ako magpaparamdam sa kanya. This time hindi ko na pagsisiksikan ng sarili ko sa kanila. This time, hindi na mahalaga sa akin kung ano sasabihin nila sa akin. Itong gagawin ko, magpupuri ako sa Diyos. This time, ang mahalaga, dininig ng Diyos ako. At ang sabi doon, she ceased bearing. Bakit nakalagay na, then she ceased bearing? Kasi noon, gumagawa siya ng gumagawa, public performance, pressured by performance. Bakit? Because she wants to prove something. Eh nung sabihin niyang, wala na akong dapat patunayan, huminto na yon. This time, sabi niya, ang mahalaga na lang sa akin, ang Diyos sa buhay ko. Alam niyo, hanggat di mo nare-realize na ang pinakamahalaga sa buhay mo ay ang sasabihin ng Diyos at hindi sasabihin ng tao, mapapagod ka na mapapagod para patunayan ang sarili mo. Ano ba ang tama? Gawin mo ang lahat ng iyong magagawa. Kung hindi ka nila ma-appreciate, so be it. Total, hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ginawa mo yung pinagawa sa iyo ng Diyos. Kwentuhan ko kayo ha. Okay lang ba kayo? Last week, encounter namin last week, 26-27 ng August. Anniversary namin mag-asawa ng 26, 37 years na kami. Wow, 37 years. Okay? 37 years, nandiyan niya akong pinagtitiisan. 27, patatapos na encounter namin, gusto kong sabihin sa inyo ito I nearly lost one of my son to death nung encounter namin. Bakit? Yung isang anak ko, 27 yun, encounter namin, Holy Spirit pa ang topic ko, ang ganda ng ginawa ni Lord. Bumaba ako ng stage, umiiyak ang asawa ko, sabi niya, Tart, ang anak mo sinugod sa ospital. Yung anak kong nasa Manila, sinugod sa ospital. Sabi niya, pumunta tayo. Sabi ko, hindi pa tapos ang trabaho ko. May encounter pa, may session pa ako. And just imagine mo, nag-struggle kang magturo, samantalang at the back of your mind, yung anak mo, critical. Yung anak ko po kasi, natagpuan na lang ng kasama niya sa church, nasa may gate namin, nakaluhod na, hindi makahinga, na-choke. Kasi nagkaroon siya ng collapse ng lungs because of severe asthma. Nagigets nyo? Dinala po siya sa pinakamalapit na ospital. Galit na galit ang mga doktor dahil kung daw hindi pa umabot kung nahuli pa ng 10 minutes, tutubuho na yung anak ko and it can incur brain damage.
Bakit? Sapagkat yung pong lungs niya halos nag-collapse. Do you understand the point? Kasi po ang anak ko pong panganay, meron siyang asthma. Kaya pala nung nasa Dagupan kami last week, nagne-nebulizer siya from time to time, every 15 minutes. Sabi ko, ba't ka ma-nebulize ang nebulize? Sabi niya, pampaluwag lang. Yung anak ko kasi na yun, hindi yun maaring king-king eh. Hindi yun madaing eh. No? So siya lang, gagawa siya ng sariling paraan. Siguro hindi na niya nakaya. Sa Manila may tinawag siya, tinulungan siya, dinala siya sa hospital. Ako po ay nasa encounter. So ang ginawa ko right after the encounter, humanap ako ng driver, pinapunta ko yung asawa ko sa hospital. Pagdating doon, yun nga, true enough, mga kapatid, etong matindi, yun, muntik na siyang matubuhan. To be honest, siya po yung nag-50-50. Pero itong ginawa namin, hindi namin sinabi yun sa member. Hindi namin sinabi sa leader. Kasi meron po kami ugali, we silently battle our own predicaments. Bakit? Maturity yon. Ang maturity ay ito, habang may pinagdadaanan ka, hindi ka nagkikwento. Nagkikwento ka lang pagtapos na. Kasi bakit? Napagtagumpayan mo na. Etong matindi. Yung asawa ko po nasa Manila, ako nasa Bulacan. Ako pa naman, sobrang hirap ako pag wala ang asawa ko kasi hindi ako marunong sa pagkain. Totoo po yan, hindi ko nga alam ang kaibahan ng minudo sa asado. Minsan nga napagkakamalian ko ang minudo tsaka adobo. Hindi ko alam kung ano kaibahan ng sinigang sa tinola. Basta alam ko may sabaw. Nag-gets man yung point natin? Di syempre ako, struggle ako. So ako, sabi ko sa asawa ko, bahala ka na, bahala na akong maghanap ng pagkain. Diba? Makahanap ako ng mga daga dyan, ihawin ko. Hindi, biro lang. Basta, bili ko ngayon, bili lang ang bili, for fast food. Etong matindi. Pagpasok niya sa ospital, ang unang hiningi agad ng doktor, ER pa lang, 30,000. ER pa lang. So, nung ginawa ko, wala akong 30,000 nun by that time. Nanghiram ako ng 30,000. Sabi ko doon sa church, pera mo na ng 30,000, babalik ko na lang. Eto na ngayon, pagdating 30,000. Nakabayad siya, ER pa lang. ER pa lang, unang araw pa lang, 30,000 na. Pera pa yung i-confine siya ng ibang araw. Kinabukasan ng umaga, may nag-PM sa akin. Sabi niya, Pastor Reggie, ano po ang bank account niyo? Sabi ko, bakit? Bigay naman po bank account. So binigay ko yung bank account ko. Sabi ko, bakit kapatid? Wala lang po, kagabi lang po, nagpe-pray ako. Sumagi lang kayo sa isip ko. Sabi lang sa akin ni Lord, mag-offering ako sa inyo. Sabi ni Lord, bigyan ko daw po kayong 30,000. Alam nyo, nanghiram akong 30,000 kasi immediate eh. Wala akong hawak na pera, wala akong i-withdraw, holiday nun, etc. So, and then God provided. Pero nung ginawa ko, sabi ko, tuloy lang natin, magpuri lang tayo kay Lord. Siya nang bahala. Ito pang pinakamatindi sa lahat. Tanong sa akin kung ano? Lakas. Ako po ay pumunta ako sa isang establishment, kumain ako kasi hindi ako marunong magluto sa bahay. To be honest, yan po yung aking Waterloo. Yan ang aking problema. Hindi ako marunong magluto sa bahay. Pag nagluto ko, tiyak, kundi sunog ang subdivision. Sunog, di ba? Hindi, joke lang. Di ba? Wala talaga akong alam. No? So, to be honest, yun nga, hindi ko nga alam kung anong sukat ng kanin eh. Okay? Naintindihan mo pagsasabi ko? Ito nga nangyari. Kumain ako sa isang restaurant, gusto kong mag-isa kasi nga binabattle ko yun. Nag-struggle ako eh. Nag-struggle ako. Sa lahat tayo nag-struggle eh, di ba? Nag-struggle tayo, Lord, may himala ba, etc. Nagbigay ka na ng provision, pero sabi ng mga doktor, baka hindi siya mag-improve, bla 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 bla. So nag-struggle ako. Kumakain akong ganun. Sabi ko, Lord, gusto ko manahimik muna, ako lang at saka ikaw. Habang kumakain ako, may mga grupo ng babae sabi sa akin, Pastor Reggie! Alam niyo kung ano yun? Mga miyembro ko. Nandoon pala, nagmi-meeting sila ng cell group, nagpakalayo-layo ako, nagpagkasulok-sulok, nandoon silang lahat. Sabi ko, ba't nandiyan kayo? Sabi ko, nagsisell group po kami. Ganun ba? Nahaplit tuloy yung kain ko, lumayas ako. Tapos sabi sa akin ng isa, ikaw, Pastor Reggie, nagde-date ka mag-isa, anniversary nyo na. Pero hindi ko kinikwento sa kanila na may issues kami. Nalaman lang nila last Sunday. What am I trying to say? May mga battles ka. May mga struggles ka. Try to win it privately. With God. Pero this time, sabi mo, this time, I will praise the Lord. Di ba? This time, Lord, I will praise you. This time, Lord,
ikaw na ang may values para sa akin. This time, Lord, kahit hindi na ako kino-compliment, di na mahalaga yon. Ang mahalaga, I have done my best. I have done everything. I have served and I have finished it well. This time, Lord, kahit wala akong reward. This time, Lord, kung wala man akong reward sa boss ko, wala man akong reward sa iba, pero this time, Lord, alam ko, you have seen me, you have heard me, and we are attached. This time, I will praise the Lord. Oh, tinan nyo, may nangyari ba? Bakit? Tinan nyo to ha, your value is not measured by the praise of others. In fact, your value is not measured by the praise of others. Ang totoo, your value is measured by the purpose He put in you. Saan ka may value? Kung anong purpose? Hindi sa praise ng iba. Hindi ko ano sasabihin ng iba. Ano ba ang purpose mo? Diyan ka nagtrabaho sa convenience store? Andiyan ang trabaho mo, ba't diyan ka nagtrabaho sa school na yan? Diyan ka nagtrabaho sa sales, ba't diyan ka nagtrabaho? Alam mo dapat yung purpose mo. Kaya yung purpose mo, it is valued by God in your purpose, not by the praise of others. Amen. Nagets nyo? Kakanta ka dito, ano bang purpose mo? Na makilala ka? Hindi. Mawawala ka ng value. Nagpakanta ka na sintonado ka. Pagbaba mo ng stage, you still praise the Lord. Bakit? Kasi ginawa ko yung purpose ko. Kung sintonado ako, edi nagkamali. Pero ginawa ko yung purpose ko. Pero yung iba, kumanta na sintonado, pagbaba, sinisising sarili. Yung tanga-tanga ko, sintonado ako, nakamonitor pa naman ako, di ko nadigyan sarili ko, etc. etc. No! Ginawa mo yung lahat, nag-rehearsal ka, ginawa mong lahat, and yet pumalpa ka. Hindi na mahalaga yon. My value is measured by the purpose. Sana maintindihan mo yon? Are you with me? Oh, tuloy natin ha. Naging anak niya si Judah, correct? Tama? Ito yung sinabi ni Leah, this time, hindi na mahalaga sa akin si Jacob. Mahalaga sa akin si Lord na. So binigyan siya ni Lord ng anak, pang-apat, si Judah. Paalam ko sa inyo, si Judah nagkaanak. Fast track tayo ha, fast forward. Ang pangalan, si Jesse. Si Jesse, may anak. Ang pangalan, si David. Familiar na kayo? Si David, nagkaanak. Ang pangalan, si Nathan. May pangalan siyang Nathan, na anak. Si Nathan, na kanyang anak, nagkaanak, nagkaroon ng daughter. Tanging sa'yo kung sino? Pangalan, si Mary. Si Mary, may anak. Ang pangalan, at si Jesus, ano ang tawag sa kanya? The Lion of the tribe of Judah. Naintindihan nyo? Di ba? Ano siya? Balikan nyo ha? Oh, rejected. Pero nung tanggapin na niya, si Lord nang mahalaga, ginawa ni Lord, dinugtungan ng lahi niya. At ang lahing dumugtong sa kanya, lahi ng Mesaya. Gusto kong sabihin sa iyo, pangit ang simula mo, pero ang katapusan niyan, sobrang ganda. Pangit ang pinagmulan mo, pero ang ending niyan, sobrang galing. Bakit? Kasi pag sinabi mo na, this time, I will no longer base my value on people. I will no longer base my value and appreciation on people. But I will base my value on God who loved me, who is great, who is wonderful, who is my provider, who is my God. Sabi ni Lord, anak, I will seize it. Mawawala ng depression mo, mawawala ng insecurity mo, mawawala ng sadness mo. Bakit? Because in your line, Judah is being birthed. This time, I will praise the Lord. Kaya minsan hindi mawala ang ating mga insecurity. Kasi bakit? Di atin sinasabi this time. That word, this time, is a very powerful phrase. This time, hindi na ako magmamadali. This time, magiging matalino na ako. This time, tatanggalin ko na insecurity ko at offense ko. This time, I will praise the Lord. Your true praise begins when your performance
Your worth is not attached to your work. Your worth is attached to your God. Your worth is not measured by people. Your worth is measured by your purpose. Malapit nang matapos ang taong ito, di ba? Marami sa inyo mag-a-apply na as worker. Di ba? Tanong ko sa inyo, what's your purpose? Gusto mo dahil makilala? Gusto mo dahil para ka-ministry, para may ginagawa? Pag yun ang purpose mo, hindi ka tatagal because mahirap maglingkod. Mag-amina na tayo. Mahirap maglingkod sa Diyos. Pero mas mahirap maglingkod sa kaaway. Di ba? Mahirapan man maglingkod sa Diyos. Tama yun. Tinito si Leah, sa anak, pinagpala siya ng Diyos. Tapos na ba siya? Okay. Sabi niya, Lord, bayaan mo na si Jacob. Basta mahalaga na lang, ikaw. Kala niyo tapos ng storya? Hindi pa. Si Lord, ganyan si Lord. Pag siya na ang nirecognize mo, hindi matatapos ang kanyang kabutihan sa iyo hanggang sa kamatayan mo. Tuloy natin I hope this is a revelation to someone today. Genesis 35 verse 19. So Rachel died. Di ba sino si Rachel? Yung gustong-gusto ni Jacob, no? And she was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. So sa Rachel na libing sa Bethlehem Memorial Complex. And Jacob set a pillar over her tomb. It is the pillar of Rachel's tombs which is there today. Si Rachel namatay, saan binilibing? Sa Bethlehem. Sa Ephrath. Okay? At meron pa siyang monumento, meron pa siyang lapida. Eto na. Namatay na siya, mamamatay na siya. Eto naman, fast forward tayo. 49. Kanina, Genesis 35 49. 14 chapters away, mamamatay na si Jacob. Etong maganda. Ready for this? Ready? Then Jacob commanded, mamamatay na siya, and said to them, I am to be gathered to my people. In other words, I am about to die. Bury me with my fathers in the cave, in the field of Ephron the Hittite. Follow on the screen. In the cave that is in the field of Macpela. Ibury niyo ako sa lugar na to. Bakit? Kasi doon din nakabury si Abraham at saka si Sarai. Wow! Di ba niyo napansin? Hindi siya nagpalibing katabi ng asawa niya. Saan siya nagpalibing? Sa libingan ni Abraham tsaka ni Sarah. Di pa tapos? Look at this. There, they buried Isaac and Rebekah, his wife. Doon din, sa libingan na yun, doon niyo ako ilibing kung nasan si Abraham, si Sarai, si Isaac, at si Rebekah. Tapos na ba? Look at the screen. Magugulat kayo. Sabi ni Jacob, doon niyo ako ilibing. Bakit? Ito yung pinakadulong habilin niya. There, I buried Leah. Huwag niyo akong ilibing doon. Libing niyo ako rito sa ancestors ko. At doon ko rin nilibing si Leah. Tabi kami doon. At last, at her death, she was finally accepted by Jacob. Si Lord, ganyan siya kabuti. Si Lord, ganyan siya kabait. Hindi matatapos ang kanyang kabutihan sa iyo. Pag na-acknowledge mo, this time, ikaw na Lord. This time, ikaw ang pagtitiwalaan ko. This time, I will praise the Lord. Come on, palapakan mo si Lord. Dito ko nakita that success begins when you surrender. Madalas kong sabihin yan, success begins on Sunday. Kasi nga, bakit kailangan nasa church kapag Sunday? Kasi ang linggo, puhunan mo para sa Lunes, puhunan mo sa Martes, Miyerkules, Huwebes. Maraming dadaanan tayo this week. Maraming dadaanan, maraming kalaban hanggang Saturday. Kaya success begins on Sunday.
Pero laliman ko, success begins when you surrender. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo ito. Surrender your insecurity. Surrender your public performance. Surrender mo na yung pinagsisiksikan mo ang sarili mo. This time, I will serve. But this time, I will praise the Lord. At yung kung sabihin sa'yo, when you surrender, when you start praising God, yung susunod na ipapanganak mo, yung susunod na mangyayari sa'yo, saling lahi ng pagpapala at eternal rewards. Maybe you are planted and undervalued by people. Pero gusto ko sabihin sa iyo, you are planted for a purpose, but you are most valued by your God and your Father. Akbayan mo nga yung katabi mo, kabayan mo yung katabi mo, at pakisabi mo sa kanya, napakahalaga mo sa Diyos at napakahalaga mo sa akin. Pakisabi ulit sa katabi mo, wala kang dapat patunayan. Sige, sabi. Wala kang dapat patunayan. Wala kang dapat pagsiksikan, di ba? Just serve on, serve well. Finish well, finish strong. 4 months na lang, tapos na ang 2024 and we're breaking into another year. Sana makita mo na bago matapos ang taong ito, Panginoon, I have served you well. Nasugatan ako, nasaktan ako. But I will finish this year strong.